Marshall Peak, Kabanata 171. Pambabala. Matanda. Ibinuka pa lang ni Yang Kai ang kanyang bibig nang sinenyasan siya ng matanda. Huwag kang magsalita. Kumunat ang noo ni Yang Kai. Hindi man niya alam kung ano ang kinatatakutan ng matanda, tiyak na may kinalaman ito sa cultivator. Hindi nagtagal, dumating ang tao sa pinto at kumatok sa lumang pinto. Nagising si Xiao Yu at niyakap ang kanyang lolo, nanginginig sa kama. Naging malamig ang ekspresyon ni Yang Kai. Matanda, buksan mo ang pinto. Isang galit na sigaw ang nagmula sa labas. Kung hindi mo binuksan ang pinto, hindi na tayo magiging magalang. Dumating ang boses ng pangalawang tao. Hinawakan ng matanda ang kanyang apo sa kanyang mga bisig, ang kanyang mapupungay na mga mata ay kumikislap sa galit at kawalan ng magawa. Inalo niya ito sa mahinang boses. Xiao Yu, huwag kang matakot. Nandito si Lolo. Xiao Yu, huwag kang matakot. Halatang naiinip ang kumakatok sa pinto. Nang makitang ayaw buksan ng matanda ang pinto, diretso niyang sinipa ang pinto. Ang simoy ng dagat ay bumuhos sa silid, na tinatangay ang huling bakas ng init. Matandang lalaki. Ang isa sa kanila ay mabangis na sumugod. Ang lakas ng loob mong isara ang pinto. Maniwala ka man o hindi, sasaksakin kita ng kutsilyo. Anong ginagawa mo dito? Lumayas ka. Tinanguan ng matanda ang kanyang apo at humagulgol. Ang ama ng aking anak ay kinuha mo, at ang ina ng aking anak ay kinuha mo rin, tayong dalawa na lamang ang natitira. Dito, mag-isa at umaasa sa isa't isa. Hindi mo pa rin ba kami pababayaan? Hoy, matanda, huwag mong sabihin iyan. Inimbitahan namin sila sa Clouds Island para mag-enjoy. Ngayong nami-miss ka na nila, partikular nilang hiniling sa amin na isama ka. Kapag magkasama na ang pamilya, maaari silang muli magsama. Pumasok ang unang pumasok habang nakangisi. Nang bigla niyang makita si Yang Kai, hindi niya maiwasang magulat. Tiningnan niya si Yang Kai nang may pagbabantay, ngunit hindi niya naramdaman ang anumang bakas ng isang cultivator sa kanya. Inisip na lang niya na ordinaryong tao lang siya at hindi na siya pinapansin. Tihim niyang bamulong sa kanyang puso, kailan pa nagkaroon ng isang tao ang pamilyang ito. Umiyak ang matanda. Kaming mga ordinaryong tao ay walang kapalaran na tamasahin ng ganitong uri ng pagpapala. Maaari mo bang pabayaan ang ama at ina ng bata? Sobrang miss ng bata ang kanyang ama at ina. Matanda, hindi ka marunong magpahalaga sa kabaitan. Malamig ang ekspresyon ng tao. Kung nami-miss mo sila, sumama ka sa amin. Pagdating mo sa Clouds Island, muli kang magsasama. Bakit ka umiiyak at umaangal dito? Matapos pumasok sa bahay ang dalawang cultivator. Hindi siya gaanong nagsalita, ngunit narinig na niyang Kai ang maraming impormasyon. Alam niyang Kai ang tungkol sa Clouds Island. Mayroong Red Cloud sect sa isla, ngunit ito ay isang third-class force lamang. Kung ikukumpara sa High Heaven Pavilion, mas malala pa ito. Gayunpaman, hindi alam niyang Kai kung bakit sila pupunta dito para manghuli ng mga tao. Bukod dito, tila hindi ito ang unang pagkakataon. Sinabi ng matanda noon na ayaw magsalita ni Xiao Yu dahil may nangyari sa bahay. Ito dapat ang kaso. Si Yang Kai ay hindi isang taong mahilig makialam sa negosyo ng ibang tao. Inaalagaan kasi siya. Ngayong nagkakaproblema ang lolo at apo, hindi sila papansinin ni Yang Kai. Dapat laging alam ng mga tao kung paano gumanti ng kabutihan. Ang dalisay na kabaitan ni Xiao Yu ay sapat na para maantig siya. Ang dalawang cultivator na ito ay nasa chi transformation stage lamang, at ang kanilang mga kakayahan ay hindi itinuturing na mataas. Kung talagang lumaban sila, tiwala si Yang Kai na madali niya silang matatalo. Gayunpaman, hindi maginhawang gumawa ng paglipat dito. Isa pa, may sekta sila sa likod nila. Kung hindi malinis ang kanyang mga kamay at paa, malaki ang posibilidad na idawit niya ang matanda at si Xiao Yu. Kailangan niyang gumawa ng magandang plano. Nakikiusap ako sa inyong dalawa, palayain niyo na po ang mga magulang ng anak ko at hayaan niyo na pong magsama muli ang ating pamilya. Nabulunan ng hikbi ang matanda. Lumuhad siya sa kama at paulit-ulit na yumuko. Napakaingay nitong matandang ito kaya nagagalit ang mga tao. Nagmura ang Red Cloud Sect Cultivator. Akmang susugurin niya ito ang matake. Isang hakbang pasulong si Yang Kai at tumayo sa harapan niya. Sino ka? Pinandilatan ng Red Cloud Sect Cultivator si Yang Kai. Matagal na niyang gustong itanong ito, ngunit sa sobrang ingay ng matanda ay hindi niya maibuka ang kanyang bibig. Tumiti si Yang Kai at muling yumuko. Isang malayong kamag-anak ng pamilyang ito. Malayong kamag-anak. Ang lalaki ay tumingin kay Yang Kai nang may kainahinala at hindi nagtanong ng mabuti. Anong ginagawa mo dito? Mabilis na sumagot si Yang Kai. Gusto kong pumunta dito para maghanap ng masisilungan, pero hindi ko inaasahan na dinala na ninyong dalawa ang tito at tiya ko sa Clouds Island. Nakakagulat talaga. Matagal ko nang hinahangaan ang Red Cloud Sect at noon pa man ay gusto kong maging alagad mo, ngunit hindi ako nakahanap ng paraan. Ngayon, nakikilala ko na kayong dalawa. Ito ay talagang isang pagpapala mula sa langit. Maaari dalawan niyo akong dadalhin sa Clouds Island. Mapagpakumbaba ang boses ni Yang Kai. Habang nagsasalita, mukha siyang kinakabahan at umaasam. Ipinahayag din niya na matagal na niyang inaabangan ang pagkikita nila. Natigilan ang dalawang Clouds Island cultivator. Talagang may nagkusa na pumunta sa aming isla. Baliw ba o tanga ang batang ito? Tumingin silang dalawa kay Yang Kai na may kakaibang ekspresyon at hindi sumagot.
Lalong naging hindi mapalagay si Yang Kai. Kayong dalawa, ngayon lang ako nakarating sa CCT. Medyo siksikan ang pera ko, pero nakakasigurado kayong dalawa na kung makapasok ako sa Red Cloud Sect, siguradong papasok ako. Gantihan mo ang pagiging anak ng kapatid ko. Sinusubukan niya bang suhulan tayo? Nagkatinginan ng dalawang Clouds Island cultivator at biglang naramdaman na hindi sapat ang kanilang utak. Napakaraming tao ang kanilang nahuli at nakita ang lahat ng uri ng tao. Ngayon, nakilala nila ang reaksyon ng lokong ito. Ito ay simpleng kamanghamanghang. Pero, kara-rating lang pala niya. Dapat kanina pa niya sinabi. Gusto niyang ay bully ang mga tulad mo na kara-rating lang sa CCT. Nainerbyoso silang tiningnan ni Yang Kai. Sa puso niya, ungol siya. Bagamat hindi niya alam kung bakit nahuli ng Clouds Island ang mga ordinaryong taong ito, magagamit lang niya ang pamamaraang ito upang matulungan ang matanda at ang kanyang apo na makaahon sa gulo. Pati ang matanda at ang batang babae ay nahuli. Walang dahilan para palayain nila ang isang malakas na lalaki na tulad niya. Oo nga, pagkatapos magtitigan ng matagal ang dalawang cultivator, bigla silang nagtawanan. Magiliw nilang tinapik ang balikat ni Yang Kai at sinabi, "Mabuti, mabuti. Dahil may puso kang pumasok sa Red Cloud Sect, paano kami magkakaroon ng puso na pigilan ka? Mabuti, mabuti. Binata, mayroon kang kakaibang butong istruktura at mukhang matalino ka. Dapat isa kang martial arts genius. Sa hinaharap, kung mayroon kang meteoric rise, huwag kalimutan ang rekomendasyon ng ating kapatid." Siyempre hindi ko malilimutan. Nagkatinginan silang tatlo at nagtawanan. Tihim na sinumpa ng dalawang cultivator ng Red Cloud Sect si Yang Kai sa pagiging tulala. Naisip ni Yang Kai na silang dalawa ay tulala. Nanginginig sa kama ang matanda at ang kanyang apo. Pagkaraan ng mahabang panahon, tumigil sa pagtawa si Yang Kai at sinabi, "Kayong dalawa, tingnan mo, hindi pa ba sapat na pumasok ako sa Red Cloud Sect? Kung isasama ang matanda at ang binata, ito ay maging mahirap." Ang tanong na ito ang pinakakinakabahan ni Yang Kai. Kung ayaw nilang pakawalan ang matanda at ang kanyang apo, maaari lamang silang patayin ni Yang Kai dito. Dati, ang dami niyang kalokohan. Gusto lang niyang itanong ito, wala nang iba pa. Gayunpaman, halatang masyadong nag-iisip si Yang Kai. Pumunta sila rito para manghuli ng mga tao dahil may trabaho ang Red Cloud Sect na kayang gawin ng mga ordinaryong tao. Lalaki man o babae, matanda o bata, basta tao, ayos lang. Ngayong nahuli na nila si Yang Kai, ang matanda at ang binata, natural na ayaw nilang isama sila. Kung sakaling mamatay sila sa lubak-lubak na kalsada, mahawa sila ng malas. Nang marinig ito, tumanggo sila at sinabi, "Aba, tama ang sinabi mo. Nais naming dalhin sila sa muling pagsasama-sama, ngunit hindi namin nakalain na ang matanda ng iyong pamilya ay hindi pahalagahan ang aming kabaitan at sasayangin ang aming mabuting hangarin. Matanda na ako. Mga kapatid, patawarin mo ako." Napangiti si Yang Kai. Dahil napagpasyahan mong pumasok sa Red Cloud Sect, wala nang oras para mawala. Tara na, nakumpleto na ng dalawang cultivator ng Red Cloud Sect ang kanilang gawain. Hindi na sila makapaghintay na umalis sa maliit at masikip na silid na ito. Kayong dalawa, maghintay muna kayo sandali sa labas. Magpapaalam ako sa aking lolo at kapatid ko. Bilisan mo. Hindi nagduda sa kanya ang dalawa at lumabas na para maghintay. Pagkaalis nila, dahan-dahang naglakad si Yang Kai sa tabi ng kama. Napatingin siya sa nanginginig na lolo at apo. Ang matanda ay isang matalinong tao. Nang si Yang Kai at ang cultivator ng Red Cloud Sect ay nag-uusap ng walang kaparirakan, hindi siya nang ahas na gumawa ng tunog. Natatakot siya na ibigay niya ang sarili niya. Hanggang ngayon, sinabi niya na may nanginginig na boses. "Brother, bakit mo ginagawa ito? Ang Red Cloud Sect ay hindi isang lugar kung saan mapupuntahan ng mga tao." Tumiti si Yang Kai. "Matanda, hindi mo kailangang mag-alala. Mayroon akong sariling mga plano. Huwag mong kalimutan. Cultivator din ba ako?" Kumikislap ang malabo na mga mata ng matanda na may bakas ng liwanag. Noon lang siya nakakaramdam ng kaunting ginhawa. Inilagay ni Yang Kai ang kanyang kamay sa kanyang bulsa. Inilabas niya ang lahat ng perang nakuha niya sa mga patay at inilagay sa kamay ng matanda. Mataimtim niyang sinabi, "Bukas ng umaga, umalis ka sa CCT kasama si Xiaoyu. Pumunta ka sa abot ng iyong makakaya. Huwag ka nang manatili dito." Pagkatapos sabihin ito, hinawakan ni Yang Kai ang ulo ni Xiaoyu at tumalikod para umalis. Naghintay ang matanda hanggang sa unti-unting nawala ang tunog ng mga yabag sa labas. Pagkatapos, tiningnan niya ang mga bagay na ibinigay sa kanya ni Yang Kai nang nanginginig ang mga kamay. Ito ay isang dosenang banknotes. Malayang tumulo ang luha ng matanda habang hinihila niya si Xiaoyu para lumuhad sa kama. "Xiaoyu, dapat marunong gumanti ng kabaitan ang mga tao. Alalahanin mo ang mukha ng brother na ito. Kung magkakaroon ka ng pagkakataon na makita siyang muli, kahit alipin ka o alipin, dapat mo siyang gantihan. Naiintindihan mo ba?" Ang matanda. Mataimtim na sabi ng lalaki. Bahagyang tumanggo si Xiaoyu. Hindi na nagpakita ng takot ang batang mukha niya, katahimikan na lang ang natitira. Sa labas ng silid, sinundan ni Yang Kai ang cultivator ng dalawang Red Cloud Sect at pumunta sa malayo. Nais ni Yang Kai na makahanap ng pagkakataon na patayin silang dalawa, ngunit bago niya magawa ito, nalaman niyang ang pag-unlad ng sitwasyon ay lampas sa kanyang inaasahan.
Ang cultivator ng Red Cloud Sect ngayong gabi ay hindi lamang silang dalawa, kundi higit sa 20 tao. Sa kanila, mayroong kahit isang eksperto sa Yuan Chi. Hindi kumilos si Yang Kai. Kasama ang ekspertong Yuan Chi dito, nililigawan niya si kamatayan kung gagawa siya ng hakbang. Ang eksperto sa Yuan Chi na ito ay hindi katulad ng Wild Fox Zen ni Zhang Ding. Bukod dito, sa pakikipaglaban kay Zhang Ding ilang araw na ang nakalipas, nanalo si Yang Kai dahil siya ang may kapangyarihan. Ngayon na umunlad ang mga bagay hanggang sa puntong ito, hindi natarante si Yang Kai. Sa mata ng cultivator ng Red Cloud Sect, isa lang siyang ordinaryong tao. Ito ang naging kalamangan niya. Hanggat makakahanap siya ng pagkakataon, makakatakas siya. At ang mga pagkakataon ay palaging nangangailangan ng pasensya. Dinala ng dalawang cultivator ng Red Cloud Sect si Yang Kai sa isang barkong may 3 palo sa tabing dagat. Wala na silang pakialam sa kanya. Ang dati nilang magiliw na ugali ay napalitan ng panunuya. May malinaw na kahulugan ng panlilibak ang kanilang pangungutya, na parabang sinasabi nilang sumakay siya sa barkong pirata. Walang pakialam si Yang Kai tungkol dito. Sa paglipas ng panahon, parami ng parami ang mga taong dinala sa malaking barko. Ang iba sa kanila ay umiiyak ng mapait, ang iba ay nagmumura, ang iba ay nagmamakaawa, ngunit ang mga tao ng Red Cloud Sect sa barko ay hindi pinansin na parabang ito ay isang pangkaraniwang pangyayari. Ang mga taong ito ay mga lalaki at babae. Karamihan sa kanila ay mga pulubi at palaboy. May ilan din na nakadamit na parang mangingisda. Walang mga magagandang tao. Sa madaling salita, ang mga target ng Red Cloud Sect ay mga mahihirap na tao. Dahil binubuli ang mga mahihirap, wala silang paraan para lumaban. Sa pagsikat ng araw, ang bilang ng mga taong nahuli ng Red Cloud Sect ay umabot na sa mahigit 30 tao. Ang mga martial artist na iyon ay nagmamadali ring bumalik. Sa utos ng mga eksperto sa barko, ang barko ay tumulak bago sumikat ang araw at tumulak patungo sa dagat. Marshall Peak, Kabanata 172. Red Cloud Sect. Ang mga alon ay lumundag at gamulong. Ang barko ay bumagsak sa dagat at tuloy-tuloy na tumulak sa malayo. Unti-unting tumigil sa pagiyak at pagmumura ang mahigit 30 taong nahuli. Kahit sumigaw sila hanggang sa maputol ang kanilang lalamunan, hindi sila pinapansin ng Clouds Island cultivator. Sa halip, bubugbugin sila. Napakaingat ng cultivator. Bubugbugin lang niya ang mga ito hanggang sa iyakan ng kanilang mga magulang, ngunit hindi sasaktan ang kanilang mga kalamnan o buto. Umupo si Yang Kai sa isang sulok ng deck at malamig na pinagmamasdan ng lahat. Ang kanyang kalayaan ay hindi pinagigpitan ng sinuman. Hindi siya sumigaw at hindi rin siya nakakaakit ng atensyon ng sinuman. Ang barko ay naglalayag ng 1 oras at halos 100 milya ang layo mula sa CCT. Tahimik na pinagmamasdan ni Yang Kai ang mga galaw ng ekspertong Yuan Chi sa barko. Iniisip niya kung gaano kalaki ang posibilidad na mabuhay siya kung tumalon siya sa barko at tumakas. Sa kanyang lakas sa Chi transformation stage, hindi siya nababahala sa pagkalunod. Natakot si Yang Kai na ang Yuan Chi expert ay tumalon mula sa barko at habulin siya. Habang siya ay nag-aalangan, isang matandang mangingisda na nahuli ang tumalon mula sa barko bago pa magawa ni Yang Kai, sinamantala ang pagiging hindi handa ni Yang Kai. Sa mahinang tilamsik, natuwa ang mahigit 30 taong nahuli at sumugod sa gilid ng barko. Nais nilang sundan ang mga yapak ng matandang mangingisda at tumakas sa pamamagitan ng pagtalon sa barko. Hindi sila napigilan ng Clouds Island cultivator. Nakatingin lang siya sa kanila nang nakangisi. Naramdaman ni Yang Kai na may hindi tama. Gumastos sila ng maraming pagsisikap upang mahuli ang mga ordinaryong tao. Walang dahilan para palayain sila ng ganoon kadali. Bigla, isang matinis na sigaw ang nagmula sa ibaba. Nakakatakot pakinggan. Boses iyon ng matandang mangingisda na tumalon lang sa barko. Nang marinig ang boses na ito, ang mga taong sumugod sa gilid ng barko ay biglang tumigil at tumiting sa dagat. Anong nangyari? May halimaw sa ibaba. May halimaw na kumakain ng tao sa ibaba ng barko. Ang mga ordinaryong tao ay sumigaw sa takot. Na-freeze silang lahat sa pwesto. Wala silang lakas ng loob na tumalon. Isang Cloud Sect cultivator sa barko ang nanunuya at tumingin sa mga tao. Gusto mo bang malaman kung ano ang nasa ibaba? Nang hindi na hinintay na sumagot ang mga ordinaryong tao, kumuha siya ng sulo sa gilid at itinapon sa dagat. Sinasamantala ang panandaliang liwanag, maraming tao ang nakakita ng isang lubhang nakakakilabot na eksena. Nagkaroon ng pool ng dugo sa ibabaw ng dagat. Ang matandang mangingisda noon ay nahati na sa maraming piraso. Sa ilalim ng dagat, may ilang mabangis at nakakatakot na hayop na isda na nagpaparotpar ito, sumusunod sa malaking barko. Pinunit nila ng malalaking subo ang katawan ng matandang mangingisda. Ito ang resulta ng pagtalon sa barko. Tumisi ang cultivator ng Red Cloud Sect. Maraming tao ang nagsuka on the spot. Lahat sila ay ordinaryong tao. Kailan pa sila nakakita ng ganitong madyugo at nakakadiri na eksena? Nakaramdam si Yang Kai ng lamig sa kanyang puso. Alam niyang hindi na niya maiisip na tumakas sa pamamagitan ng pagtalon sa barko. Ang bagay na sumusunod sa barko ay tiyak na isang halimaw na hayop mula sa dagat. Ito ay malamang na pinalaki ng Clouds Island. Sa tubig, ang halimaw na hayop ay ang hari. Bilang isang Chi transformation stage cultivator, wala siyang pagkakataong makatakas mula sa kanila. Makinig kayong lahat sa akin.
Sigaw ng cultivator ng Red Cloud Sect habang kumikislap ang kanyang mga mata na parang kidlat. Iniwas niya ang tingin sa mga tao. Kung ayaw mong mamatay, pagkatapos ay masunurin manatili sa barko. 2 oras pa, makakarating tayo sa Clouds Island. Huwag mong isipin na ang pagkuha sa iyo ay pagpapahirap. Ito ang aking oportunidad ng Red Cloud Sect para sa iyo. Pagdating mo sa isla, tatangkilikin mo ang walang katapusang masasarap na pagkain at magsusuot ng walang katapusang sutla at satin. Basta makapasa ka sa pagsusulit ng Red Cloud Sect ko, magiging alagad ko na kayo. Mula ngayon, magagawa mo na maging isang cultivator na maaaring tumawag sa buwan at pumili ng mga bituin. Natahimik ang lahat dahil sa takot. Halatang hindi sila naniniwala sa sinabi niya. Ang cultivator ng Red Cloud Sect ay hindi matagal. Binyantaan lang niya ang mga ito sa katinakpan ng bibig. Gayunpaman, pagkatapos ng nangyari kanina. Ngayon, ang mga ordinaryong tao na nahuli ay hindi ng ahas na gumawa ng tunog. Hindi man lang sila naglakas loob na isipin ang patakas. May mga halimaw na kumakain ng mga tao sa ilalim ng barko. Paano pa sila nagkaroon ng lakas ng loob? Nagpatuloy sa paglalayag ang malaking barko. Pagkaraan ng isa pang 2 oras, narinig niya Yang Kai na may nagsabi. Nakauwi na tayo. Kai, pagod na pagod ako. Kailangan nating lumabas minsan sa 1 buwan. Bakit sa tingin mo ang mga taong ito ay napakaikli ng buhay? Ordinaryong tao sila. Kahit alagaan nila ang sarili nila, hindi sila magtatagal. Sas, wag mo nang sabihin. Pag narinig ka nila, magpapanik sila. Binuksan ni Yang Kai ang kanyang mga mata at tumingin sa unahan, para lamang makita ang outline ng isang isla sa hindi kalayuan. Hindi maliit ang islang ito, tinansya ni Yang Kai na 4 o 5 beses itong laki ng sisi. Gayunpaman, ang islang ito ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Pambihira na ngayon ang kanyang paningin, kaya sa isang tingin, ang kaliwang kalahati ng isla ay tila iba sa kanang kalahati. Ang peninsula sa kanan ay tila natatakpan ng isang layer ng malabo na fog, kaya nahihirapan siyang makakita ng malinaw, at hindi niya mawari kung anong klaseng misteryo iyon. Ang direksyon ng malaking barko ay patungo sa kaliwang bahagi ng peninsula. Pagkaraan ng mahabang panahon, dahan-daang bumagal ang malaking barko at tuluyang nakarating sa pampang. Ibinaba ng isang alagad ng Clouds Island ang isang hagdan ng lubad mula sa kubyerta at tinawag ang nanginginig na mga ordinaryong tao. Bumaba ang lahat sa barko. Bagamat natakot ang 30 o higit pang mga tao, tumalon pa rin sila sa barko sa maayos na paraan. Sa sandaling sila ay lumapag sa lupa, maraming mga tao ang nanlambot at sila ay nahulog sa lupa. Takot talaga sila sa mga halimaw na kumakain ng tao sa ilalim ng barko. Marami sa kanila ay mangingisda. Gayunpaman, pagkatapos ng pangingisda sa loob ng maraming taon, hindi pa sila nakatagpo ng gayong mga halimaw. Kayong dalawa, tulungan mo ang mga taong ito na tumira. Sinabi ng nag-iisang Yuan Chi na eksperto sa barko sa 2 disipulo. Oo, Master. Magalang na sumagot ang 2 alagad. Sila ang 2 taong nakahuli kay Yang Kai noon. Terena, ihahatid na kita kumain at uminom. Hindi pinahirapan ng 2 Clouds Island cultivator ang mga bagay para sa mga ordinaryong taong ito. Dinala nila sila pasulong na parang tupa. Sinadya ni Yang Kai na manatili sa dulo ng grupo. May ngiti sa kanyang mukha, nagtanong siya. 2 nakatatandang kapatid, kailan tayo sasali sa sekta? Ang isa sa kanila ay nginisyan si Yang Kai. Sino ang iyong kapatid? Bagamat naiinip din ang isa, ipinaliwanag pa rin niya. Huwag kang mag-alala. Hindi mo ba narinig noong nasa barko tayo? Hanggat kaya mong makapasa sa pagsubok ng Cloud Sect, maaari kang maging isang disipulo at makapasok sa sekta at magsanay ng martial arts. Kung gayon, ano ang pagsubok? Patuloy na tanong ni Yang Kai. Isang pagsubok. Ito ay isang napakasimpleng pagsubok. Kailangan mo lang pumili ng ilang bagay. Huwag masyadong magtanong. Malalaman mo pagdating ng panahon. Nakita ng taong iyon na madaling lokohin si Yang Kai. Tinapik niya ang balikat niya at sinabi, hanggat matalino ka, lagi tayong magkakaroon ng pagkakataon na maging magkapatid. Kara-rating mo lang sa Clouds Island, kaya wala kang dapat ipag-alala. Araw-araw, gagawin mo, ihain ng masasarap na pagkain. Pagdating ng panahon, natural na may magsasabi sa iyo. Oh. Si Yang Kai ay hindi masyadong makapagtanong at maaari lamang sumuko. Gayunpaman, ang Clouds Island ay talagang isang magandang lugar upang linangin. Ang Heaven and Earth energy dito ay mas malakas kaysa sa Sky Tower. Hindi nakakagulat na ang mga sekta sa tabi ng dagat ay nagustuhan na magtatag ng kanilang sariling mga sekta sa isla at sakupin ito para sa paglilinang. Ang buhay ay isang kalamangan. Bukod dito, marami sa mga isla ang may mga espesyal na kayamanan na hindi matatagpuan sa mainland. Dahil na rin siguro sa magagandang tanawin ng Clouds Island, pero tumahimik ng husto ang mga ordinaryong taong nahuli. Habang naglalakad ay tinuro nila ang mga tanawin sa kanilang paligid. Pinaalalahanan sila ng isa sa 2 disipulo ng Clouds Island. Huwag kayong tatakbo sa isla. May mga halimaw din kumakain ng tao dito. Kung tatakbo kayo, wala kayong bangkay. Para sa mga ordinaryong tao, ang isang halimaw na hayop ay hindi isang hadlang. Ngunit pagdating sa mga halimaw na kumakain ng tao, talagang nakakatakot. Oo naman. Matapos marinig ito, natahimik ang maraming tao. Naalala nila ang sinapit ng matandang mangingisda na tumalon sa bangka.
Sa tinatahak ng isla, halos 1 oras silang naglakad bago sila nakarating sa kanilang destinasyon. Dumating ang isa pang alagad ng Cloudsec upang salubungin sila. Dinala niya ang 30 o higit pang ordinaryong tao sa isang malaking patio at nakangiting sinabi. Mga kapatid, nagsumikap kayo. Hindi masama ang ani ngayong gabi. Hindi na masama. Mas marami kaming nahanap na mga tao kaysa sa ginawa namin noong mga nakaraang buwan. Ang mga taong ito ay nasa ilalim ng pamamahala ni Junior Brother. Brother, sigurado ka, ilang mga tao ang nagsabi ng ilang mga salita. Pagkatapos ay umalis ang 2 martial artist ng Red Cloud Sect. Pagkaalis nila, ang cultivator ng Cloud Sect na namamahala sa pagsalubong sa kanila ay nagwagayway ng kanyang kamay at sinabi. Sumunod ka sa akin. Matapos makapasok sa courtyard, tumingin si Yang Kai sa paligid. Nakita niya na may mga pader sa paligid na sumasaklaw sa isang lugar na ilang milya. May mga maliliit na bahay sa loob, at tila isang tao lang ang maaring tumira sa bawat isa sa kanila. Ang 30 o higit pang mga ordinaryong tao ay inayos na tumira sa maliliit na bahay na ito. Si Yang Kai ay namuhay ding mag-isa sa isa sa mga bahay na ito. Ang mga kagamitan sa bahay ay hindi masasabing maluho, ngunit hindi bababa sa ito ay hindi masama. May mga kama at maayos na nakatuping kumot. Mula ngayon, lahat kayo ay meninirahan dito. Wala kayong dapat alalahanin. Wala kayong kailangang gawin. 3 pagkain sa isang araw ang ihahatid sa inyo. Ang tanging gawain ninyo ngayon ay kumain at matulog. Sige. Ingatan mo ang iyong katawan at hintayin ang aking Red Cloud Sect na bigyan ka ng pagsubok. Nagbabala ang cultivator ng Red Cloud Sect. Nang marinig ang pangungusap na ito, hindi maiwasan ni Yang Kai na isipin ang pag-aalaga ng baboy. Hindi siya naniniwala na ang Cloud Sect ay nakahuli ng mga ordinaryong tao para ma-enjoy nila ang buhay. Ganoon din sa pag-aalaga ng baboy. Kumain sila at natulog ng maayos, at pagdating ng oras, kakatayin nila sila. Ano ang sinusubukang gawin ng Cloud Sect? Talagang nalilito si Yang Kai. Gayunpaman, hindi na makatakas ngayon si Yang Kai. Pagkatapos ng lahat, ito ang isla ng Cloud Sect. Maliban na lang kung ligtas siyang makakuha ng barko, at ito ay dapat ang uri ng barko na makatiis sa pag-atake ng halimaw na hayop. Dahil nandito na siya, baka sulitin niya ito. Ibinaba ni Yang Kai ang pasanin sa kanyang puso at umupo ng naka-cross-legged sa kama upang magtanim. Kinabukasan, may nagpadala talaga ng masasarap na pagkain. Ang pagkain ay katanji tangi at mayaman. Sa unang tingin, makikita na ito ay maingat na inihanda. Mayroon ding mahinang halimuyak na panggamot. Dapat itong maging isang panggamot na dieta. Hindi agad kumain si Yang Kai. Sa halip, naghintay siya ng matagal. Nang makitang maayos na ang iba pagkatapos kumain, kinuha niya ang kanyang chopsticks. Pagkatapos kumain, ang mga ordinaryong tao ay nabuhayan ng loob, at gayon din si Yang Kai. Bagamat walang gaanong sangkap na panggamot sa pagkain, lahat ito ay mga bagay na maaaring magpalakas ng katawan at makatulong sa sigla ng dugo. Kung ginamit sa mahabang panahon, kahit isang ordinaryong tao ay maaaring mabuhay ng mahabang buhay. Ilang araw ng ganito. Sa sandaling ito, wala nang reklamo ang mga taong nahuli. Buo ang kanilang paniniwala na dinala sila ng cultivator ng Cloud Sect dito para tamasahin ang buhay. Lahat ito ay mga mahihirap na tao. Kailan pa sila naging ganito? Ang bawat pagkain ay puno ng delicacy. Tuwang-tuwa ang bawat isa sa kanila na nakalimutan na nila ang kanilang tahanan. Gayunpaman, bilang karagdagan sa medicinal diet, ang mga taong nahuli ay kailangang uminom ng isang uri ng katas ng damo araw-araw. Ang katas na ito ay napakapait, ngunit ito rin ay mabuti para sa katawan at walang pinsala. Araw-araw, mas naging maskulado ang mga mahihirap na iyon. Mabuti ang kanilang kalooban at hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pagkain. Nadama nila na ito ay langit. Bukod dito, walang maraming mga paghihigpit sa kanilang mga paggalaw. Bukod sa hindi sila makaalis sa malaking patio, maaari silang pumunta kung saan nila gusto. Marshall Peak, Kabanata 173. Black Profound Fruit. Sa mga araw na ito, maaaring ituring na mapayapa ang buhay ni Yang Kai. Bukod sa ilang beses na lumabas sa gabi, wala siyang ibang ginawa. Ang taong nagbabantay sa lugar na ito ay isa lamang Chi Transforming Stage Cultivator, kaya wala siyang mahanap na bakas ni Yang Kai. Pagkatapos ng ilang pagtatanong, natuklasan ni Yang Kai na bilang karagdagan sa kanyang patio, mayroong ilang katulad na patio. Marami ring mga ordinaryong tao ang nahuli. Gayunpaman, ibang-iba sila sa mga ordinaryong tao sa kanyang patio. Marami sa kanila ang mukhang haggard at haggard. Kahit na sila ay pinapakain ng parehong mga delicacy araw-araw, mahirap pa ring ibalik ang kanilang sigla. Nakadama ng bakas ng abnormalidad ang matandang demonyo mula sa mga taong ito. Higit o mas kaunti, bawat isa sa kanila ay may bakas ng demonic chi. Ang demonic chi na ito ay hindi isang bagay na kanilang nilinang, ngunit isang bagay na hindi nila sinasadyang nahawahan ang kanilang sarili. Ito ang demonic chi na kumakain sa kanilang buhay. Matapos alamin ang impormasyong ito, may ilang hula si Yang Kai tungkol sa mga aksyon ng Red Cloud Sect, ngunit hindi siya nang ahas na maging masyadong sigurado. Matapos mahuli at dalhin sa Red Cloud Sect sa loob ng kalahating buwan, si Yang Kai at ang mga ordinaryong tao ay may isa pang gawain maliban sa pagkain at pagtulog. Iyon ay para makinig sa isang disipulo ng Red Cloud Sect na nagpapaliwanag tungkol sa mga halamang gamot. Binigyan ng buklat ang lahat.
Ang booklet ay puno ng mga larawan at paglalarawan ng lahat ng uri ng makalangit na kayamanan, pati na rin kung paano anihin ang mga ito. Ang disipulo ng Red Cloud Sect ay magpapaliwanag ng 2 oras araw-araw. Si Yang Kai ay napakaseryoso sa pag-aaral. Ang ganitong uri ng kaalaman ay maaaring gamitin anumang oras. Ang paliwanag na ito ay tumagal ng kalahating buwan. Isang buwan na ang nakalipas mula nang dumating si Yang Kai sa Red Cloud Sect. Sa buwang ito, siya ay lihim na naglilinang, na nagbigay daan sa kanya na makapasok sa Chi Transformation Second Stage. Hindi siya umiinom ng anumang mga table task o sumisip-sip ng anumang yang chi, ngunit nagawa niyang makamit ang ganoong resulta. Mula dito, makikita kung gaano kayaman ang world energy dito. Kung hindi dahil sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, magiging napakasaya ni Yang Kai na manatili dito at magtanim. Pagkaraan ng isang buwan, madaling araw, tinawag ng disipulo ng Red Cloud Sect na namamahala sa pagbabantay sa patio na ito ang lahat. Dumating na ang oras ng pagpatay. Naisip ni Yang Kai sa kanyang puso. Kasama ang mga pahiwatig na nakuha niya noon, natitiyak ni Yang Kai na gusto ng Red Cloud Sect na pumunta ang mga ordinaryong taong ito sa isang mapanganib na lugar para mamites ng mga halamang gamot. At ang lugar na ito ay isang mapanganib na lugar na kahit ang mga disipulo ng sekta ay ayaw pumasok. Oo nga, sinabi ng disipulo ng Red Cloud Sect sa malinaw na boses. Mga Ginoo, pagkatapos na pumunta sa Red Cloud Sect sa loob ng isang buwan, lahat kayo ay naging mas malakas. Ito ang regalo ng sect ko sa inyo. Ngunit walang librerag pagkain sa mundong ito. Kung gusto mo pang mamuhay ng ganito kay Genhawa, kailangan mong gumawa ng isang bagay para sa Red Cloud Sect ko. Isa rin itong pagsubok para sa iyo. Basta makapasa ka, maaari kang bumalik dito at magpatuloy mamuhay ng malaya. Ang grupo ng mga tao ay may ilang pag-aalinlangan, hindi nila alam kung ano ang kanyang pinag-uusapan. Ngayon, sumunod ka sa akin. Hindi na siya nagsalita pa at pinuna ang grupo bas. Sinusundan ng landas na kanilang tinahak upang marating ang Yunzia. Pagkatapos ng buong 2 oras, nakarating sila sa dalampasigan, kung saan naghihintay ang isang malaking barko. Natuklasan ni Yang Kai na marami ng tao ang nagtipon sa barko. Sila rin ang mga taong nakita niya noong lumabas siya sa gabi. Ang mga taong ito ay pawang nakasquat sa barko. Marami sa kanila ang nanginginig, at ang kanilang mga mukha ay puno ng takot. Matapos makasakay sa barko ang mahigit 30 tao, mahigit 100 ordinaryong tao ang nagtipon sa barko. Nang ang mga taong unang sumakay ay tumingin kay Yang Kai at sa iba pa, may hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pakikiramay sa kanilang mga mata. Nandito ba lahat? Tanong ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakarating na sa Yuan Chirel. Nandito na ang lahat. Magliyag ka, ikinumpas ng lalaki ang kanyang kamay at dahan-daang yumandar ang barko. Sa sandaling ito, isang nakakatakot na boses ang umalangaw. Ayokong pumunta sa mapahamak na lugar na iyon, nakikiusap ako na palayain mo na ako, hindi na ako pupunta doon. Habang nagsasalita siya ay napahiyaw siya. Tumayo siya at sumuray-suray patungo sa isang Red Cloud Sect cultivator. Puno ng gulat ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing pula ng isang mad demon. Nang makarating siya sa harap ng cultivator ng Red Cloud Sect, ibinuka niya ang kanyang bibig at kinagat siya, sumisigaw. Gusto mo ba akong mamatay? Papatayin muna kita. Ang isip ng taong ito ay nilamon na ng evil chi, nabaliw na siya. Narinig ang boses ng matandang demonyo. Ang lakas ng loob mo. Malinaw na hindi ito ang unang pagkakataon na nakatagpo ng ganoong sitwasyon ang Red Cloud Sect cultivator. Hindi man lang nagtanong, hinugot niya ang kanyang espada mula sa kanyang baywang at sinaksak iyon sa dibdib ng lalaki. Pagkatapos, iginulong niya ang kanyang paa at sinipa ang lalaki palabas ng barko. Sa ilalim ng barko, may tunog ng isang halimaw na hayop na hinihiwa ang isang bangkay. Nanginginig ang puso ng lahat. Ang Red Cloud Sect cultivator na kakapatay lang ng isang tao ay malamig na sumulyap sa mga ordinaryong tao sa barko at sumigaw. Sino mang maging mapangahas ay itatapon sa barko at ipapakain sa isda. Kahanga-hanga ang kanyang mamamatay tao na aura. Sa ilalim ng kanyang mga titig, walang nangahas na tumingin sa kanya sa mga mata. Agad na tumahimik ang barko. Hindi naman kalayuan ang destinasyon ng barko, ngunit ang kanang peninsula ng Red Cloud Island, na natatakpan ng mga ulap at ambon. Pagkatapos gumawa ng malaking bilog, dumaong ang barko. Noong nasa barko sila, naunawaan na ni Yang Kai ang kanilang misyon. Alam ni Yang Kai ang tungkol sa Black Profound Fruit na kailangan nilang kunin mula sa isla. Kalahating buwan pagkatapos makarating sa Red Cloud Island, narinig niya ang paliwanag ng disipulo ng Red Cloud Sect. Sa unang pahina ng booklet, may isang uri ng itim na prutas na parang isang bangkos ng ubas. Isa itong espesyalidad ng Red Cloud Island. Sa buong teritoryo ng dagat, ito ay matatagpuan lamang sa Red Cloud Island. Sa oras na iyon, nang ipaliwanag ng disipulo ang Black Profound Fruit, time niyang ipinaliwanag ito ng ilang beses. Sa oras na iyon, hindi alam ni Yang Kai kung bakit interesado ang disipulo sa prutas na ito. Ngayon, sa wakas na intindihan na niya. Ang pangunahing layunin ng Red Cloud Sect sa paghuli ng mga ordinaryong tao ay ang pumili ng Black Profound Fruit. Hindi mataas ang grado ng prutas na ito. Ayon sa teorya ng medisina, maaari lamang itong ituring bilang isang ordinaryong prutas na grado. Hindi niya alam kung bakit gusto ito ng Red Cloud Sect. Binigyan ng lahat ng basket ng gamot.
Ang bawat tao ay kailangang pumili ng hindi bababa sa 3 libra ng Black Profound Fruit upang makumpleto ang misyon. Siyempre, kung mapipili nila ang iba pang mahahalagang kayamanan, maaari nilang mabawi ang halaga ng basket. Ito rin ang dahilan kung bakit kailangang turuan ng Red Cloud Sect ang mga ordinaryong tao tungkol sa medisina sa loob ng kalahating buwan. Natatakot silang makatagpo sila ng ilang mahahalagang kayamanan at makaligtaan sila. Mahigit 100 ordinaryong tao ang pinalaya sa barko. Ang mga tao ng Red Cloud Sect ay nakatayong hindi gumagalaw sa barko. Ang kanang peninsula ay parang bawal na lugar sa kanila. Walang nang ahas na tumapak dito. Sinabi ng eksperto sa Yuanchi, mayroon kang 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw, babalik kami dito para sunduin ka. Kung hindi mo makumplito ang misyon, hindi mo na kailangang bumalik. Maaari mong alagaan ang iyong sarili. Terena, sa pag-alis ng barko, higit sa 100 ordinaryong tao ang nakatitig dito na may malungkot na ekspresyon. Ang 30 tao na nahuli na kasama ni Yang Kai ay hindi pa rin naiintindihan ang sitwasyon. Gayunpaman, malinaw na hindi ito ang unang pagkakataon para sa iba na magsagawa ng ganitong uri ng misyon. Pagkaraan ng ilang sandali na manatili sa parehong lugar, maraming tao ang nagdala ng kanilang mga basket ng gamot at nagpunta sa mas malalim na isla nang walang sinasabi. Unti-unti, kakaunti ang natitira. Tumayo si Yang Kai sa dalampasigan at tumingin sa ibaba. Napabuntong hininga na lamang siya nang walang magawa. Sa ilalim ng dagat, may ilang halimaw na hayop na nagpapabalik-balik, na naging imposible para sa kanya na makatakas. Pagtalikod, naglakad din si Yang Kai sa kanang peninsula. Young Master, ang Damanakchi dito ay napakalakas. Hindi nakakagulat na ang mga disipulo ng Red Cloud Sect ay hindi nang ahas na pumasok. Ipinadala ng matandang demonyo ang kanyang boses. Kung nalalanghap ang Damanakchi, maaaring hindi ito makapinsala sa katawan. Gayunpaman, kung ito ay malalanghap ng mahabang panahon, malaki ang posibilidad na lalamunan nito ang katawan at isipan ng tao, na nagiging sanhi ng kanilang pagiging demon race. Dahil dito, kinailangan ng Red Cloud Sect na mahuli ang mga ordinaryong tao para pumunta sa tamang peninsula para mamites ng mga halamang gamot. 1 buwan silang nag-alaga sa mga katawan ng mga ordinaryong taong ito sa pag-asang makakapit pa sila ng ilang araw para hindi na sila mabaliw sa pagpasok nila sa isla. Hindi mo ba gusto ang Damanakchi? Tinuya ni Yang Kai, ngunit hindi siya nataranta. Kehe, sabi nga ni Young Master. Kakaibang tumawa ang matandang demonyo. Sa matandang lingkod na ito dito, hindi kailangang mag-alala ang Young Master na maapektuhan siya ng Damanakchi. Gayunpaman, kakaibang lugar ito. Baka tuklasin din ito ng Young Master. Baka may makuha ka, iyon talaga ang iniisip ko. Tumanggo si Yang Kai. Nahuli siya at ikinulong sa liblib na isla na ito sa loob ng 1 buwan. Bagamat hinahain siya ng masasarap na pagkain at inumin, gusto pa rin ni Yang Kai na mangolekta ng interes. Bitbit ang basket ng mga halamang gamot, naglakad siya patungo sa kailaliman ng kanang peninsula. Tiyak na wala sa labas. Kahit na mabilis ang growth cycle ng Black Profound Fruit, hindi nito kakayanin ang paulit-ulit na pagpupulot. Sa pamamagitan lamang ng paglalim ay posibleng may mahanap siya. Maraming tao ang may kaparehong ideya kay Yang Kai. Marami sa kanila ang naglalakad ng magkakagrupo. Kakaunti sa kanila ang nag-iisa. Sa paglipas ng panahon, unti-unti niyang hindi nakikita ang mga figure ng ibang tao sa paligid niya. Habang naglalakad, biglang nakakita si Yang Kai ng isang figure sa kanyang harapan. Mabilis na tumatakbo ang figure patungo sa isang lugar. Kasunod ng direksyon ng pagtakbo ng figure, nakita ni Yang Kai ang isang bangkos ng mga prutas na parang ubas na nakasabit sa isang baging. Black Profound Fruit. Inilibot ni Yang Kai ang kanyang mga mata. Kumislap ang kanyang mga yabag at tumakbo siya patungo sa Black Profound Fruit. Inabot niya ang kamay niya at kinuha iyon. Sa pagtimbang nito, ang bangkos ng mga prutas na ito ay tumitimbang ng halos kalahating kilo. Sa madaling salita, hanggat nakahanap ang isa ng 6 na bangkos, matatapos ang gawain ng isang tao. Sumugod din ang ibang tao. Matapos makita si Yang Kai, hindi niya maiwasang mapatingin. Agad siyang tinitigan ng masama at umungot. Brat, bigyan mo ako ng mga prutas. Sumimangot si Yang Kai at bamantong hininga. Ang taong ito ay orihinal na isang mabait at mahirap na tao, ngunit pagkatapos na pumasok at umalis sa lugar na ito, ang kanyang katawan ay naapektuhan ng masamang aura. Unti-unting nawala ang kanyang pagkatao. Ngayon, bangis at kabaliwan lang ang ipinakita niya. Tila kung hindi siya bibigyan ni Yang Kai ng Black Profound Fruit, papatayin niya ito. Maaari kong bigyan ka ng mga prutas. Kung ayaw magtanong ni Yang Kai tungkol sa ilang impormasyon, hindi niya gugustuhin makipagkompetensya sa isang ordinaryong tao. Bigyan mo ako dali. Ibinaba ng lalaki ang kanyang ulo at tumingin kay Yang Kai na may masamang tingin. Sagutin mo ang tanong ko, bakit gusto ng Red Cloud Sect ang prutas na ito? Tanong ni Yang Kai. Malinaw na hindi ito ang unang beses na pumunta rito ang taong ito, kaya dapat magkaroon siya ng kaunting pangunawa sa bagay na ito. Huwag kang ang magsalita ng kalokohan. Bigyan mo muna ako ng mga prutas, saka ko sasabihin sa'yo. Tumiti si Yang Kai at inihagis sa kanya ang bangkos ng Black Profound Fruit. Sinalo ito ng lalaki na may ngiti sa labi. Inilagay niya ang Black Profound Fruit sa basket ng gamot sa kanyang likod at tumingin kay Yang Kai. Unti-unting nawala ang bangis sa kanyang mga mata.
Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi niya. Hindi ko alam masyado. Narinig ko lang na gusto nilang pakainin ng prutas na ito ang isda. Pakainin ng isda? Oo, isang espesyal na uri ng isda, ngunit hindi ko alam kung ano iyon. Pagkatapos nito, tumingin ang lalaki kay Yang Kai na may kakaiba at malisyosong tingin at sinabi. Tingnan mo, isang payat na brat, bakit hindi ka sumama sa akin? Napakadelikado ng lugar na ito. Sinusubukan ba niyang hilahin siya sa grupong ito? Tumiti si Yang Kai at umiling. Tinataya niya na kung sasama siya sa lalaking ito, tiyak na sasagutin muna ng Black Profound Fruit ang kanyang mga pangangailangan. Hindi ka marunong magpahalaga sa kabaitan. Hindi pinahiya ng lalaki si Yang Kai. Sa wakas, ang sangkatauhan sa kanyang puso ay hindi napatay. Malamig siyang ngumuso at umalis. Marshall Peak, Kabanata 174. Isang Diablo. Mag-isa, nagpabalik-balik si Yang Kai sa kanang peninsula, palalim ng palalim. Mahigit isang araw na ang nakalipas mula nang makapasok siya sa tamang peninsula. Sa daan, nakakita siya ng maraming Black Profound Fruits, ngunit ayaw ni Yang Kai na tulungan ang Red Cloud Sect na kumpletuhin ang kanilang misyon, kaya natural na hindi niya ito pipiliin. Binigyan siya ng Red Cloud Sect Cultivator ng deadline na 3 araw, na dapat ay limitasyon para sa isang ordinaryong tao, ngunit si Yang Kai ay may tulong ng Old Demon, kaya hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pagpasok ng Evil Spirit Chi sa kanyang katawan. Sa kabaligtaran, ang matandang demonyo ay nangangailangan ng Evil Spirit Chi upang maibalik ang kanyang katawan, kaya masaya niyang nilamon ito. Nagpa siya si Yang Kai na galugarin ang tamang peninsula saglit, upang makita kung anong uri ng mga misteryo ang nakatago dito, at pagkatapos ay mag-isip ng paraan upang makaalis sa Red Clouds Island. Ang kanang peninsula ay sumasakop sa isang malaking lugar, at mayroong ilang mga bundok. Hindi naman sila masyadong mataas, ngunit medyo matarik, kaya hindi sila kayang akyatin ng mga ordinaryong tao. Ang layunin ni Yang Kai ay ang mga bundok na ito, naniniwala siya na makakahanap siya ng ilang pambihirang kayamanan doon. Habang naglalakad, huminto ang mga yabag ni Yang Kai nang makaamoy siya ng sariwang halimuyak na panggamot sa hangin. Pagpasok pa lang ng amoy na ito sa kanyang ilong ay agad siyang nabuhayan ng loob, para siyang naliwanagan. Matapos maingat na matukoy ang direksyon ng panggamot na halimuyak, naglakad si Yang Kai sa kanang bahagi. Hindi nagtagal, bumungad sa kanyang harapan ang isang bulaklak na halos kalahati ng taas ng kanyang katawan. Sa tuktok, mayroong isang maliit na kulay rosas na bulaklak na may namumulaklak na pistil. Ang bango ng bulaklak ay kaaya-aya. Kung titingnang mabuti, ang bulaklak na ito ay tila may mukha ng isang kagandahan na nakangiti sa kanya. Bukod dito, kakaiba ang tangkay ng bulaklak na ito, tulad ng magandang baywang ng isang babae, Katanji-tangi at Maislan, na naging dahilan upang mangarap ng gising ang mga tao. Beauty's Pistil. Tumiwanag ang mga mata ni Yang Kai. Hindi niya inaasahan na makakahanap siya ng ganoong kagandang bagay sa loob lamang ng isang araw. Ayon sa panimula sa booklet na ibinigay ng mga disipulo ng Red Cloud Sect, itong Beauty's Pistil ay isang Earth-level high-grade spirit medicine. Kung ito ay pinino sa isang tableta at ibinigay sa isang babae, ito ay magkakaroon ng ilang mga mahimalang epekto. Hindi man ito kayang gawing magandang babae ang isang pangit na babae, kahit papaano ay maaaring maging malambot at makinis ang kanyang balat. Si Yang Kai ay natural na hindi magiging magalang. Kinuha niya ang Beauty's Pistil at inilagay sa basket sa kanyang likod. Nagpatuloy siya sa pag-explore. Marahil ay dahil nakarating si Yang Kai sa isang lugar na hindi pa napupuntahan ng mga ordinaryong tao, ngunit mula nang matagpuan niya ang Beauty's Pistil, paulit-ulit siyang nag-aani. Sa kailaliman ng kanang peninsula ng Red Clouds Island, mayroong isang kayamanan na naghihintay na matuklasan. Ang cultivator ng Red Cloud Sect ay hindi nang ahas na lumalim, sa takot na maapektuhan ng Evil Spirit Chi. Sa pag-akyat sa sunod-sunod na bundok, unti-unting tumaas ang bilang ng mga bihirang halamang gamot at espiritong prutas sa basket ng gamot ni Yang Kai. Ang tanging nakakalungkot na bagay ay na bagamat ang kanang peninsula ay sumasakop sa isang malaking lugar, hindi nito nakayanan ang patuloy na paghahanap ni Yang Kai. Sa loob lamang ng 3 hanggang 5 araw, si Yang Kai ay karaniwang tumakbo sa buong kanang peninsula. Mahigit kalahati na ang laman ng basket ng gamot sa likod niya. Ang pinakamababang bagay sa loob ay ang Earth grade low grade na mga item, at mayroon pang ang Heaven grade na mga kakaibang bulaklak at herbs. Bukod dito, walang gaanong panganib dito, hindi katulad ng Black Wind Mountain, kung saan gumagala ang halimaw na hayop. Kung mababa ang lakas ng isang tao, kakainin lamang sila ng halimaw na hayop. Nagpagala-gala si Yang Kai dito ng ilang araw, nakasalubong lamang ng 2 o 3 lobo. Sa ikatlong araw, dumating ang barko ng Red Cloud Sect gaya ng naka-schedule. Si Yang Kai ay nakatayo sa tuktok ng isang bundok at pinanood ang eksena. Gayunpaman, mayroon lamang 60 hanggang 70 ordinaryong tao ang nakalabas na buhay. Ang iba ay dapat na nilamon ng Evil Spirit Chi at nahulog sa isang estado ng kabaliwan. Sa huli, sa tamang peninsula lang sila mamamatay. Sa ika-4 na araw, si Yang Kai ay nakatayo sa ibaba ng isang maliit na bundok, nakatingin sa tuktok ng bundok na halos 300 talampakan ang taas. Ito ang huling maliit na bundok sa lugar na ito. Pagkatapos mag-explore dito, nasakop na ni Yang Kai ang buong kanang peninsula. Ang matandang demonyo, na kanina patahimik, ay biglang sumigaw ng tuwang-tuwa.
Iyang Master, ang bundok na ito ay tila pinagmumulan ng lahat ng Evil Spirit Chi sa kanang peninsula. Sigurado ka ba? Nagulat si Yang Kai. Naramdaman din niya na ang Evil Spirit Chi dito ay mas malakas kaysa sa ibang mga lugar. Siyempre sigurado ako. Nanginginig ang kaluluwa ng matandang lingkod na ito. Natatakot ka ba? Naguguluhan si Yang Kai. Tumawa ang matandang demonyo. Hindi ito takot, ito ay excitement. Iyang Master, kung matagal kang nagutom at isang plato ng masasarap na pagkain ang inilagay sa harap mo, ano ang iyong magiging reaksyon? Kumain ka na. Nakikiusap ako kay Yang Master na bigyan itong matandang lingkod na ito ng pagkakataon. Bahagyang naririnig ni Yang Kai ang paglunok ng kanyang laway ng matandang demonyo. Nakangiting mahina, nagsimulang umakyat si Yang Kai sa matarik na pader ng bundok. Nais din niyang malaman kung ano ang naging dahilan kung bakit kakaiba ang kanang kalahati ng Red Clouds Island. Habang umaakyat siya, lumingon-lingon din si Yang Kai sa paligid kung may makikita siyang anumang kayamanan. Gayunpaman, kahit umakyat na siya sa tuktok ng bundok, wala pa rin siyang nahanap. Hindi niya maiwasang ma-disappoint. Sa tuktok ng bundok, si Yang Kai ay tumayo ng tuwid at tumingin sa paligid. Kakaiba ang bundok na ito. Ito ay isang patag na tuktok. Sa malayo, masasabi niyang hubad na ito. Ngayong natapakan na niya ito, mas lalong lumalim ang pakiramdam. Walang kahit isang talon ng damo o puno dito. Ang lupa sa bundok ay kasing pula ng dugo, at ang hangin ay napuno ng malansang amoy. Evil Spirit Chi, huminga ng malalim si Yang Kai at itinoon ang kanyang mga mata sa isang malaking bato sa gitna ng bundok. Matangkad na pula ang piraso ng batong ito. Sa isang sulyap, kitang-kita ng isa ang madugong chi na sumangga mula rito, at ito ay siksik at tumatagos na parang ambon. Maingat, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa malaking bato. Nang makalapit na siya, wala pa rin siyang nakitang panganib. Pagtingin niya ng malapitan, nakita niyang sa gitna ng malasalamin na bato, may ilang patak ng pulang likido. Makapal at duguan, parang dugo. Na namumuong blood bead. Ang matandang demonyo ay nag-click sa kanyang dila sa pagtataka. Napakalmado ng kanyang tono, ngunit matagal nang kasama niya si Yang Kai. Alam niyang napakataas ng paningin ng matandang demonyo. Isang bagay na maaaring makapagpaklik sa kanyang dila sa matandang demonyo sa pagtataka ay isang malaking kayamanan para sa kanya. Iyang Master, naiintindihan ng matandang lingkod na ito. Ibinuka ng matandang demonyo ang kanyang bibig at sinabing, kaya isang maliit na demonyo ang namatay dito. Kaya naman napakaraming Evil Spirit Chi, munting demonyo. Kumpara sa matandang lingkod na ito ay talagang isang maliit na demonyo. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng cultivator dito, ito ay isang malaking tao. Puno ng pagmamataas at pagpuri sa sarili ang tono ng matandang demonyo. Gaano kaya ito kalaki? Na-curious si Yang Kai. Isang kaharian sa itaas ng Immortal Ascension Boundary. Nagpaliwanag ang matandang demonyo sa paraang mauunawaan ni Yang Kai. Sinapo ni Yang Kai ang kanyang noo. Siya ay kasalukuyang nasa Chi Transformation Boundary. Pagkatapos ng Chi Transformation Boundary ay ang Separation and Reunion Boundary, pagkatapos ay ang Yuan Chi Boundary, at pagkatapos ay ang Immortal Ascension Boundary. Ang munting diablo na ito. Well, kung ang munting diablo na ito ay isang kaharian sa itaas ng Immortal Ascension Boundary, kung gayon sino sa mundong ito ang maaaring kaparehan niya. Siya ang numero 1 tao sa mundo. Pero dito talaga siya namatay. Bagaman namatay ang pisikal na katawan ng maliit na diablo na ito, ang kanyang Evil Spirit Chi ay nagtipon pa rin dito. Ito ang dahilan kung bakit kakaiba ang tamang peninsula. Nang lakas ng kaluluwa ko, sa kasamaang palad, matagal nang patay ang maliit na diablo na ito at maraming sinayang ang kanyang Evil Spirit Chi. Kalokohan, bakit hindi mo hinintay na pumunta dito ang matandang ito bago mamatay? Patuloy siyang tinatawag ng Old Demon na isang maliit na demonyo na nagpakibot sa mukha ni Yang Kai. Kung gayon, ano ang mga blood kong ilang pearl na binanggit mo? Tiningnan ni Yang Kai ang pulang dugo na likido sa kanyang harapan. Ito ang kondensasyon ng dugo, laman, at diwa ng maliit na diablo. Naglalaman ito ng napakalaking lakas. Ang matandang lingkod na ito ay walang pisikal na katawan at hindi ito maa-absorb. Iyang Master, kung sisipsipin mo ito tiyak na madaragdagan ang iyong lakas ng husto. Gayunpaman, ang matandang lingkod na ito ay hindi sigurado kung kaya mo itong tanggapin. Ang enerhiyang nakapaloob dito ay hindi isang bagay na maaaring makuha ng isang ordinaryong tao. Nang marinig ito, ipinakita rin sa mukha ni Yang Kai ang pag-aalinlangan. Ang kakayahang madagdagan ang kanyang lakas ay natural na isang bagay na gustong makita ni Yang Kai. Gayunpaman, paano kung hindi niya mainom itong ilang patak ng blood kong ilang pearls? Matapos itanong ang tanong na ito, ang matandang demonyo ay tumawa ng pilyo. Maging lahi ng demonyo. Iyang Master, walang masama sa pagiging demonyo. Maaari mong gawin ang lahat ng gusto mo. Maaari mong patayin ang sino mang hindi mo gusto. Kung gusto mo ang isang kagandahan, pwede mo silang paglaruan. Kung magsawa ka sa kanila, itapon mo na lang. Hindi na kailangang mag-alala masyado. Maaari kang maging malaya at walang pidget. Ang galing diba? At saka, ano ang tao at ano ay isang demonyo? Isang malaking pagkakamali para sa mundo na hatiin ang mga tao at mga demonyo sa dalawang klase. Hanggat ang isang sangkatauhan ay hindi nawasak, sino ang isang demonyo? Iyang Master, tingnan mo ang mga aksyon ng Red Cloud Sect.
Sila ay walang puso at walang hiya. Gayunpaman, sa mata ng mundo, ang sektang ito ay hindi isang demonyo. Ang mga tao at mga demonyo ay isang pamilya. Nagtapos ang matandang demonyo. Naantig ang puso ni Yang Kai, ngunit hindi pa rin siya naglakas loob na magdesisyon. Habang nag-aalangan siya, parang may malansang hangin sa likod ng ulo niya. May loose codes din. Ang matandang demonyo ay sumigaw sa alarma. Young Master, mag-ingat. Sa isang kisap mata, ginamit ni Yang Kai ang kanyang self-created movement skill at umiwas sa pag-atake. Isang malakas na ingay ang nanggaling sa direksyong iyon. Pagtingala, naramdaman ni Yang Kai na namamanhid ang kanyang anit. Hindi niya alam kung kailan may lumitaw na pulawa doon. Ang katawan nito ay mas makapal kaysa sa kanyang baywang at higit sa 10 talampakan ang haba. Matapos makaligtaan ang pag-atake nito, umulupot ito at tumingin kay Yang Kai na nakataas ang ulo. Ang dalawang mata nito ay kasing pula ng dugo. Ang malaking bibig nito ay naglalabas ng iskarlata na dila. Nakakatakot ang itsura nito. Sumigaw ang matandang demonyo. Nilamon ng malaking ahas na ito ang blood kong ilang beads. Nang walang paalala ng matandang demonyo, nakita rin ito ni Yang Kai. Hindi nakakagulat na mayroong 3 patak lamang ng blood kong ilang beads sa bato. Lumabas na ang natitirang blood kong ilang beads ay sinamantala ng malaking ahas na ito. Labas. Iniwas ni Yang Kai ang kanyang kamay. Ang matandang demon na nakabalot sa Soulbreaker Owl ay lumitaw sa harap ni Yang Kai. Pagkatapos, hinawakan ni Yang Kai ang Soulbreaker Owl at inihagis ito sa malaking ahas sa ilalim ng hindi makapaniwalang tingin ng matandang demonyo. Young Master. Ang matandang demonyo ay sumigaw ng malungkot. Pagkatapos, bigla nitong napagtanto na wala pala itong pisikal na katawan. Bakit ito matatakot sa malaking ahas na ito? Agad nitong naunawaan ang intensyon ni Yang Kai. Bagamat nakaramdam ito ng mali, hinangaan din siya nito. Isang kisap mata pa lamang mula nang lumitaw ang malaking ahas, ngunit si Yang Kai ay nakaisip na ng plano para talunin ito. Nakakamangha ang mabilis niyang pag-iisip. Napakatalino ng ahas, nilunok ang Soulbreaker Owl sa isang lagok. Wala itong lasa, ngunit nagalit ito sa pag-elit na aksyon ni Yang Kai. Ang dila ng ahas ay naglalabas-masok sa bibig nito sa paraang nagbabanta. Inilabas ang dila, bumaril ito kay Yang Kai na parang kidlat. Ang dagwang bibig nito ang nagpapalpitate sa puso ng mga tao. Malakas at makamandag ang amoy na sumalubong sa kanila. Napabuntong hininga si Yang Kai. Muling kumislap ang kanyang katawan at lumitaw sa likod ng malaking ahas. Ang kanyang kamao ay natatakpan ng Truyang Yuanqi, 3 beses na pagsabog ng Burning Sun. Martial Peak, Kabanata 175. Old Demon Blush. Sinundan ng mabangis na si Yuanqi ang suntok. Binawi ni Yang Kai ang kanyang kamao at mabilis na lumutang pabalik upang maiwasan ang mahabang buntot ng ahas. Tumalikod ang ahas at susuntukan na sana si Yang Kai nang biglang umalangaw ang 3 putok mula sa lugar kung saan ito tinamaan ni Yang Kai. Sa bilis na nakikita ng hubad na mata, isang malaking tipak ng laman ng ahas ang nagsimulang umubo palabas. Ang nakakapasong mainit na Truyang Yuanqi ay lumabas mula sa tipak ng laman na iyon, na naging dahilan upang ito ay bumukas at damyugaw ng husto. Ang ahas ay sumigaw sa sakit, ang ilang dosenang metrong haba ng katawan ay umiindayog sa paligid na parang isang mahabang litigo, na pumukaw ng ulap ng alikabok sa tuktok ng bundok. Kumunat ang noo ni Yang Kai nang mapagtanto niyang sobra niyang tinansya ang lakas ng ahas na ito. Nang bigla siyang makakita ng ganoong kalaking lalaki, naisip niya na ito ay kahit isang rank 5 o 6 monster beast. Hindi niya akalain na sa isang hampas lang ay magagawa niya itong masugatan. Ito ay hindi isang rank 5 o 6 monster beast. Ito ay higit sa isang rank 4 monster beast, na katumbas ng isang separation and reunion boundary cultivator. Sayang ang laki ng katawan at ang ganda ng itsura. Habang nasa isip ang plano, iginalaw ni Yang Kai ang kanyang mga paa. Sinamantala niya ang paggulong ng ahas at muli itong tinamaan. Lalo pang gamulong ang ahas. Gayunpaman, halatang ayaw nitong maupo at hintayin ang kamatayan nito. Ibinaba nito ang mahabang buntot nito, na lumilikha ng tunog ng pagsipol habang humahampas ito sa baywang ni Yang Kai. Kung wala ang tulong ng kanyang footwork, ang pag-atake na ito ay magdulot ng maraming problema para kay Yang Kai. Gayunpaman, sa kanyang footwork, madaling maiwasan ang gayong pag-atake. Nang makitang nakaligtaan ang pag-atake nito, sumirit ang ahas at nagluwa ng pulang ambon. Kung hindi pa nakaiwas si Yang Kai, tiyak na nabalot siya ng ambon na ito. Malamig ang ekspresyon ni Yang Kai. Hindi siya natatakot sa ahas, ngunit ang makamandag na ambon ay medyo nakakagulo. Gayunpaman, ito ay medyo mahirap lamang. Napabuntong hininga siya at hindi hinayaang matakpan ng nakalalasong ambon. Hindi siya kayang saktan ng ahas. Habang nakikipaglaban si Yang Kai sa ahas sa labas, ang matandang demon, na nakabalot sa Soulbreaker Owl at sumugod sa tiyan ng ahas, ay hindi nakaimik. Kahit na ang kasalukuyang lakas ng matandang demonyo ay hindi maganda, ang katawan ng sinumang buhay na nilalang ay palaging marupok. Kahit na hindi matalas ang Soulbreaker Owl, isa pa rin itong sandata. Hindi nagtagal ay natabunan ng mga hiwa at pasa ang katawan ng ahas. Dahil sa matinding sakit, hindi nito magawang makipaglaban kay Yang Kai. Ang mahabang katawan nito ay pumulupot at lumundag, paikot-ikot sa bundok. Malamig na tumingin si Yang Kai. Hindi na niya kailangang gumawa ng hakbang.
Ang ahas ay hindi masyadong malakas, ngunit ang sigla nito ay napakalakas. Isang oras na pinahirapan ng matandang demonyo ang katawan nito bago ito tuluyang tumigil sa pagpupumiglas at namatay sa lupa. Ang puso ng ahas ay kumikislat at ang matandang demonyo ay nag-drill out gamit ang Soulbreaker Awl na nakabalot sa kanya. Tumutang siya sa harap ni Yang Kai at walang pakialam sa isa't isa. Young Master, sa susunod na mangyari ang ganito, mangyaring ipaalam sa akin upang ako ay maging handa sa pag-isip. Nakaramdam ng kaunting pagkakamali ang matandang demonyo. Bigla itong inihagis ni Yang Kai sa bibig ng halimaw na hayop. Kung ito ay isang mahiyain na tao, sila ay matatakot sa kanilang mga talino. Sige. Seryosong tumango si Yang Kai. Ang matandang demonyo ay hindi nang ahas na magsalita ng kahit ano. Nagtanong si Yang Kai. Hindi mo ba naisip na medyo kakaiba ang monster beast na ito? Anong kakaiba? Maingat na tanong ng matandang demonyo. Ang lakas nito ay napakababa. Kahit papaano, ito ay mas mababa kaysa sa inaasahan ko. Tumawa ang matandang demonyo. Young Master, naging ganito ang ahas na ito dahil nilunok nito ang blood kong ilang bit. Natural, wala itong tunay na kakayahan. At saka, habang papunta ka rito, may nakita ka bang bakas ng halimaw na hayop? Umiling si Yang Kai. Tama, ang bagay na ito ay marahil ay isang normal na maliit na ahas lamang. Pagkatapos lunukan ang blood kong ilang bid, ito ay nakaligtas at naging isang halimaw na hayop. Masasabing ito lamang ang halimaw na hayop dito. Ang isang normal na maliit na ahas ay naging napakalaking halimaw. Nagulat si Yang Kai. Nakakamangha. Saglit siyang nag-isip at tuwang-tuwang sinabi. Kung kayang lumunin ito ng isang maliit na ahas, ayos lang na lunukan ko rin ito, di ba? Walang ganap sa mundong ito. Kung nag-aalala ka pa rin, maaari mong subukang lunukan ang kaibuturan ng halimaw na hayop. Magandang mungkahi iyon. Tumanggo si Yang Kai. Lumapit siya sa ahas, pinutol ang katawan nito at inilabas ang kaibuturan ng loob. Ang panloob na core ay kulay dugo, ngunit ito ay kasing laki lamang ng isang itlog ng kalapati. Naglalaman pa rin ito ng natitirang enerhiya ng blood kong ilang bit. Matapos hilingin sa matandang demonyo na protektahan siya, pinunasan ni Yang Kai ang panloob na bahagi ng kanyang damit at inilagay ito sa kanyang bibig. Nilunok niya ito. Sa pag-activate ng True Yang Tactics, mabilis na naramdaman ni Yang Kai ang pagdagsa ng enerhiya sa kanyang tiyan. Sumugod ito sa kanyang laman at dugo, at hinaluan ito ng maraming evil energy. Ito dapat ang lakas ng demonyong nahulog dito. Sa isang kisap mata, ang laman at dugo ni Yang Kai ay naging walang katulad na pula, kasing liwanag ng dugo. Napuno ng masamang aura ang buong katawan niya. Kahit na mukhang nakakatakot sa labas, hindi naman ito delikado sa loob. Naramdaman lang ni Yang Kai ang bahagyang epekto sa kanyang isipan at huminahon. Ang tunay na Yang Yuan Chi sa kanyang mga meridian ay ang kaaway ng masamang enerhiya, kaya hindi siya natatakot dito. Ang masamang enerhiya ay unti-unting nasunog ng True Yang Tactics, na naiwan lamang ang asensya nito. Ang kakanyahan na nakuha sa oras na ito ay hindi sa katangian ng Yang, kaya natural na hindi ito mag-condense sa likidong Yang. Ngunit kakaiba, hindi ito hinihigop ng matigas na gininto ang skeleton. Sa halip, ito ay nasisipsip sa laman at dugo ni Yang Kai, na nagiging sanhi ng bawat selula ng kanyang katawan upang magalak at ang bawat pulgada ng kanyang mga kalamnan ay manginig. Kinailangan ni Yang Kai ng isang buong araw upang pinuhin ang inner core. Nang imulat niya ang kanyang mga mata ay parang kidlat. Naramdaman ni Yang Kai na iba ang buong katawan niya. Ito ay hindi isang pagtaas sa lakas, o ito ay isang lukso sa estado ng pag-iisip. Sa halip, ito ay isang pagbabago sa katawan. Kung ikukumpara sa bago niya pino ang inner core, mas malakas siya. Ang kumukulong dugo sa kanyang katawan ay naglalaman ng surge of energy, na para bang kaya niyang basagin ang langit gamit ang isang kamay nang hindi ginagamit ang Yuan Chi. Young Master, ano ang nararamdaman mo? Nag-aalalang tanong ng matandang demonyo. Hindi na masama. Ang pinakamalaking epekto ba ng blood kong ilang bid para mapabuti ang katawan ng isang tao? Siyempre, ito ay nabuo mula sa laman at dugo ng maliit na demonyo, kaya maaaring tumaas ang kaharian ng isang tao. Ngunit ang pinakamalaking epekto ay ang pagpapalakas ng katawan ng isang tao. Kung gayon, bakit mo sinabi na ito ay magdaragdag ng lakas? Ang matandang demonyo ay nag-alinlangan sandali, pagkatapos ay nagsabi. Young Master, ang iyong pangunawa ay medyo one-sided. Ang pagtaas ng lakas ay hindi tumutukoy sa pagtaas ng kaharian. Ang lakas ng katawan, ang kadalisayan ng Yuan Chi, ang pag-unawa sa martial arts at iba pang aspeto ay maaring makapagpataas ng lakas ng isang tao. Halimbawa, Young Master, kumpara noong mga nakaraang araw, mas maganda ang kalidad ng iyong katawan, kaya tiyak na tumaas ang iyong lakas. Natigilan si Yang Kai. Saglit na nag-isip. Oo, tama ka, masyado akong makitid. Bata pa si Young Master, hindi mo lang naisip ito. Ang matandang demonyo ay hindi nang ahas na kunin ang kredito. Sa pagtingin sa tatlong natitirang patak ng blood kong ilang bead sa higanteng bato, hindi nagatubili si Yang Kai at itinuro ang kanyang daliri sa isa sa mga patak. Ang blood kong ilang bead ay tila may sariling isip. Sa sandaling hinawakan niya ito, diretso itong tumusok sa katawan ni Yang Kai. Isang mas marahas na enerhiya kaysa dati ang sumabog sa kanyang katawan. Hindi napigilan ni Yang Kai na magpakawala ng mahinang ungol at mabilis na ipinikit ang kanyang mga mata para magnilay.
Sa sumunod na kalahating buwan, walang ginawa si Yang Kai kundi pinuhin ng enerhiya ng 3 patak ng blood kong ilang beads. Hindi lang iyon, maging ang dugong chi sa higanteng bato ay ganap na hinigop ni Yang Kai. Kumpara sa kalahating buwan na nakalipas, ang kanyang chi at dugo ay higit sa 2 beses na mas masigla. Ang bilis man niya o ang lakas ng mga suntok niya, lahat sila ay nag-improve ng husto. Bukod dito, ang kanyang lakas ay nakagawa din ng isang pambihirang tagumpay na umabot sa 3 antas ng chi transformation stage. Makalipas ang kalahating buwan, sa ilalim ng paghihimok ng matandang demonyo, inabot ni Yang Kai at ginalaw ang higanteng bato. Nang hindi ginagamit ang Yuan Chi, madali niyang ginalaw ang bato na tumitimbang ng hindi bababa sa 3,000 libra gamit ang sarili niyang brute force. Sa ilalim ng bato, mayroong isang malamig na kuweba. Ang kuweba ay napuno ng makapal na itim na chi. Malinaw, ito ay ang natitirang chi ng Evil Demon, na siyang pinagmulan din ng epekto sa kanang peninsula ng Yang Kai. Sa sandaling nakita nitong muli ang liwanag, itong chi ng Evil Demon ay direktang sumugod kay Yang Kai. Kakaibang tumawa ang matandang demonyo. Munting bagay, ginamit mo talaga ang mga natitirang pakulo ng matanda. Talagang hindi mo alam ang kalawakan ng langit at lupa. Ang mga salita ng matandang demonyo ay malinaw na tumutukoy sa unang awkward na pagkikita nila ni Yang Kai. Noong panahong iyon, gusto rin ng matandang demonyo na agawin ang katawan ni Yang Kai. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat ng kanyang pakana, sa halip ay pinasuko siya ni Yang Kai. Habang nagsasalita siya ay naging isang masa ng itim na chi at sumulong. Ang 2 masa ng itim na chi ay nagsanib sa isa at agad na nagsimulang makipaglaban sa yungib. Hindi makita ni Yang Kai kung ano ang nangyayari at hindi alam kung sino ang nanalo. Gayunpaman, pagkatapos pag-isipan ito, ang matandang demonyo ay isang matandang demonyo. Dati, sobrang yabang ng tono niya, kaya dapat walang problema. Matapos maghintay ng mahabang panahon, sinabi ni Yang Kai. Ang divine soul ng demonyong ito ay kapareho ng sa iyo. Umiiral pa ba ito sa pagitan ng langit at lupa? Ang medyo bagbog at pagod na boses ng matandang demonyo ay tumunog. Kabataan. Young Master, ang kanyang divine soul ay gumuho na. Ngayon, ito ay isang bakas ng natitirang kamalayan. Kumunat ang noo ni Yang Kai. Oh, anong nangyayari sa iyo? Ubo. Biglang nahiya ang matandang demonyo. Young Master, pakiusap. Tulungan mo itong matandang lingkod. Ang matandang alipin na ito ay medyo hindi kayang manalo laban sa kanya. Biglang naging interesante ang ekspresyon ni Yang Kai. Diretso ang mukha, nagpipigil siya ng tawa. Di ba maliit na demonyo lang to? Bakit hindi ka manalo? Nang marinig ang panunuya ni Yang Kai, ang matandang demonyo ay malapit nang umiyak. Oo, ito ay isang maliit na demonyo, ngunit ang matandang lingkod na ito ay namatay ng mas maaga kaysa sa kanya. Natatakan sa pamana ng kuweba ng langit, ang aking banal na kaluluwa ay malapit ng masira. Young Master, kung hindi mo ako tutulungan, natatakot akong limunin niya ang matandang lingkod na ito. Nang marinig ito ni Yang Kai, napagtanto niyang medyo seryoso ang sitwasyon. Sa tuwid na mukha, tinanong niya, paano ako makakatulong? Ang mabahong brat na ito na hindi alam ang kalawakan ng langit at lupa ay gustong sakupin ng iyong katawan. Kailangan mo lang itong ipasok ng kaunti, tulad ng huling pagkakataon sa Heaven's Cave Inheritance. Ito ay simple. Direktang iniunat ni Yang Kai ang kanyang kamay at isinawsaw ito sa butas. Sa isang iglap, isang malamig na aura ang damaloy sa kanyang braso at sa kanyang katawan. Tumiti si Yang Kai, hindi man lang nag-aalala. Oo naman, sa ilalim ng operasyon ng True Yang Secret Art, nasunog ang malamig na aura na ito. Bahagyang nakarinig ng isang malungkot na alulong. Sa huli, kaunting essence na lang ang natitira, na naabsorb sa matigas na golden skeleton. Sa tulong ni Yang Kai, sa wakas ay napantayan ng matandang demonyo ang sitwasyon. Makalipas ang isang oras na paghihintay, ito ay nakakuha pa ng kapangyarihan. Tama na, sapat na, Young Master, dapat kang tumingin sa gilid at tingnan kung paano nilalamon ng matandang lingkod na ito ang maliit na bagay na ito. Ang matandang demonyo ay natakot na si Yang Kai ay kukuha ng labis sa Demon Chi, kaya nagmadali siyang sinabi. Sa kanyang puso, siya ay patuloy na bumubulong, paano nakakakuha ang Young Master na ito ng anumang uri ng enerhiya? Hindi ba siya naglilinang ng isang Yang Secret Art? Kakaiba. Nang marinig niya itong sabihin, binawi din ni Yang Kai ang kanyang kamay mula sa butas at hindi na pinansin ang matandang demonyo. Sa halip, kumuha siya ng halamang gamot sa basket ng gamot at inilagay sa bibig niya para nguyain. Nakikilala ni Yang Kai ang mga halamang ito at alam niyang hindi ito nakakalason. Ang mga halamang gamot na ito ay pinakamahusay na kinuha at ginawang mga table task upang mapakinabangan nila ang kanilang mga nakapagpapagaling na epekto. Gayunpaman, si Yang Kai ay nakulong na ngayon, kaya paano siya magkakaroon ng pagkakataong gawing mga table task ang mga halamang ito? Bagamat medyo sayang ang direktang pagkonsumo ng mga ito, wala siyang pakialam sa ngayon. Ang labanan sa pagitan ng matandang demonyo at ng itim na aura ay tumagal ng isang buong araw, hanggang sa ang dalawang itim na aura ay tunay na nagsanib sa isa. Pagkatapos ng labanang ito, tumaas ng husto ang lakas ng matandang demonyo. Umalangaw ang boses ng matandang demonyo. Maraming salamat, Young Master. Ang matandang lingkod na ito ay hindi nabigo. Hindi napigilan ni Yang Kai ang mahinang pag-ubo.
Nahihiyang sinabi ng matandang demonyo. Mapupunta ako sa pag-iisa sa loob ng ilang araw. Pagkasabi nito, mabilis itong pumasok sa katawan ni Yang Kai.